And this is game 2 of game 2 game series pa rin, no? LGD versus Team 2 game Fnatic. series. Oh. And nakita niya naman po, bina ng LGD mga hero ni Mushi. Wala. Ayaw ibigay. Oh, walang Queen of Pain, walang Shadow Fiend. Aray ko, be. Ano pa ba hero ni Mushi? Pwede ba siya mag-Ember dito? Hindi siya nag-e-ember eh. Pero nakita siya Gusto mag-Ember niya yung matino. madigma eh, parang Queen of Pain. Queen of Pain niya kasi kahit medyo low health, parang ano eh, parang Dendi. Ah. Yung pack ni Dendi, ano eh, hindi sumusuko eh. Mm. Pero dalawang hero na po tinanggal. Kay Mushi. Isang pangitain to na pinapauwi na siya. Oo. Hindi naman sa pinapawid, doon na siya sa ano, sa hukay. Lowers bracket. Lower bra. Pero para sa akin, maganda nasa lower bracket. Oo. Makatapat po, mga mahihina rin. Hindi rin ha. Minsan, pagka nagkakatapatan yung malalakas, napipilitan yung isa sa kanila mapunta sa lower bracket kahit di sila ganun katanga. Oo, parang Oo, secret, nagkakataluhan sa place na lang eh. secret EG. So, bali para nabaliktad lang ng konti yung mga picks, no? Yung dating pick ng Oo, LGD napunta sa Fnatic. oo, kinuha na ng Fnatic. Oh, tsaka kinontra yung ano, ayaw nilang mamingwit yung ano, mabingwit yung gyrocopter. Binan nila yung clockwork. Pero para sa akin, maganda yung Dazzle na pick. Mas maganda lalo Dazzle. yun kung meron silang carrying melee. Yung heal bomb. Alright, meron na po tayong hero ni Mushi. Storm Spirit. Maganda-ganda to. Mukhang Ah, makakataki sila. madigma. Pero Pero sa mas maganda. hero ng, tignan mo hero ng Fnatic. Mm. Hero ng LGD kanina. Oo. Oo nga, no? Pero kinontra po ng Team LGD yung Storm Spirit. Ginamitan na ng anti-mage. Magina. Oh, sorry. Magina. Oo. Magina. Wasak Magina. tayo dyan. Kailangan maganda pestuhan ni Mushi dyan. So, bali, nagtanggalan ng pang-initiate tsaka pang, disable ang LGD. Nagtanggal ng tatlong matitikas, oh. Earthshaker. Oy, Rat Gaming ata mangyayari dito. This is Ohio's Nature's Prophet. Maganda. Isa lang napalitan. And ano niya to, signature hero niya to Offlane. eh. Nature's Offlane Prophet eh. Nature's Prophet. Kasi, So, Rat Gaming ang gagawin nila. kasi, tips lang din. Yung Nature's Prophet kasi hindi lang siya pang push, mga kaibigan. Pwede po kayong sumulpot kung saan saan. And pwede nyo mabaliktad yung Early rotation din. Oo, pwede nyo mabaliktad yung gank eh. O kaya yung kills na gagawin nyo pagka maganda pwestuhan ng Nature's Prophet. Lalo pat may Storm Spirit, oh. Ball Lightning, Alam mo bang Mineski dati si Johnny? Mineski ba dati si Johnny? Mineski dati si Johnny, kaya lang siya na umalis. Hmm. Hindi sila nagkakaintindihan. Oo nga Go. pala. So, bali, ilang months lang ata siya doon, oh. Oo. Kaya ko nalaman kasi nagsabi. Si Lucky, ex-Lucky ng TNC. TNC. So, the more you know po, no? Medyo Kuya Kim din kami ng konti. Kung, Trivia. kung tutusin, kapag hindi rin kami basta-basta. Meron kami mga kilalang pro player. Oo. Malay nyo, Kaso, isa na rin kami doon, balang araw. panoorin nyo na kami. The International 6. Oo. Pero, Nag-quit na lahat pala ng player. Patay na. Tayo na lang naglalaro. Bumalik daw tawan lahat. naku po. So, Pak ang pick ng LGD. Oh, so bali, tawag dito, support Lina. Pero, maganda rin naman pantapat ng Lina sa Storm, di ba? Kasi maharas Kita mo Lina eh. yung storm na kalaban natin nun. Trash Talker, di ba? Tsaka yung AM. Lina ako nun. Pumuputok sila. Dinurog lang po namin, lagi pong 2v5 ang labanan. Mahirap eh.
Alam niyo naman si Surfer, Hmm. mga bida man. Ah. Oy, ang ganda ng Immortal ni Ohio, oh. Makakita nyo, oh, nag-TP, oh. Merong malunggay na ano, may gumamelang pumalupot sa kanya. Eh, di pa natin pakilala ko lang isa-isa. Ang daing Johnny, Mushi, Storm Spirit, Kechik Emba, gumamit na Crystal Maiden, KYXY, Gyrocopter, and kilala nyo naman kung sino yung Nature's Prophet. LGD, Yao, Tusk, Shawait, Lina, Maybe, Puck, Ah, MMY for Dazzle, and Sylar for Anti-Mage. so magkakapaan na ulit to. Nakita mo na bang mag-pack si Maybe? Hindi pa, Kasi, pero isa rin sa mid ano yun eh. Mid hero din kasi kaya para sa akin kapag ka nasanay na ako puro mid na hero eh. Nakita mo naman yung pack ko, daig pa kay Mushi. wow! Opo, pauso po tong tropa ko. Kasi yung pack po, meron pong Daedalus. And Mjolnir. May matindi ka ako. Hitter. Effective naman. Sa pag mo lang magagawa yun, baliw. Sa pub, kaso nga lang sa pro games pwede rin. Nga pala, kahit ako tinry ko yung Mid Sun King eh. Alam mo yung sinagat ko yung third skill? Ang lakas Ah, gagi. masakit yun. Ayun ang best pick ni Kimo, kung kilala mo, Execration. Sa mid, Sun King. Oo, mid Sun King. Wasak ang DK dun eh. Lalo na Pudge. Nandito po sa top lane, si Kechik Imba, kinakanasik ng konti si Sylar. Sorry for my language. Pero sa tingin ko, kuha ng LG dito, late game man. Mm. Hindi ko alam. And Kasi si tatlo Ohio possible, pumunta apat sa pala. bottom lane. Ay, oo, apat yung pwedeng mag-core sa LGD kapag ka late game man. And sa tingin ko, Pero, kailangan mag-change ng position si Sylar dito. Kasi nagugulpi siya, di siya makakapag CS dito sa Gyro tsaka sa Crystal Maiden. oo, dapat anticipated nila yun kasi Nature's Prophet lang naman yung Mm. yung offlane eh. Walang ibibigay na skill eh. Tsaka hindi mo paaasahan yung heal ng Dazzle dito dahil hindi pa ganun kataas yung mana niya. And hindi niya naman may-spam na yung may-spam yun. So sa bottom lane, nagbibigayan ng haras. Mm. Makikita nyo po yung mga mandirigma mamaya sa bottom lane. Meron ng puno, meron pang zombie. And Nagtataka ako kay maybe ba't hindi niya dinadodge yung normal attack ni Mushi? nga no. Face shift. Hindi niya dinadodge. Overload yun eh. Masakit. Masakit be. Ray. Aray ko be. Baka naninibago pa siya. Hindi niya ata 40 tong hero na to eh. Hindi natin masabi. Para sa akin, mas sa mga mid lane na hero, baka nadadali kasi Shadow Fiend, Lina, Storm Spirit, ayan ang madalas mong mapapanood sa Prosim eh. Nandito So, sa may top lane si idea KYXY. Ginagawitan ng rocket para si MMY. And he will back down. Oh my goodness. Nakita mo yung damage? Konti na lang eh. Masakit. Masakit yun, sinalo masyado yung Rocket Barrage. Minahal niya yung barrage eh. Yan niya yung barrage. Wala pa naman siyang boots. So, mabagal pa siya. Pero nagtataka ako kay Maybe hindi niya dinadodge yung normal nung Kasi no pussy here daw, sabi niya. Nandito sa bottom lane, medyo nagkaharas yung dalawang hero. Nakapag-TP pabalik si Shawait. Ay, ang ganda ng body block nun. Hindi ko natong hayan. Magandang body block yung ginawa ng Ng ayun, ni Ohio. nangyari. Oo. Wala silang main target eh. Paiba-iba sila ng pinapatay. And parehas passive ang gaming ng both teams. Wala pang first blood. Mukhang nahulog ang aking lighter. Nandito na po ulit, top lane.
Ingat-ingat sa Rocket Barrage. And Mushi, oh my goodness, running low si Mushi rito. One right click na lang pero hindi magagawa niya makatakas against Maybe. And maganda Pero, nilalaro talaga ni Maybe ngayong tournament, ha? pero ano, parang may nambabato ng kotse. Oo. Segway po. Hindi kasi nasa terrace ako, naririnig ko may bato. Kala ko nahulog yung lighter. Parang kapag ka ito, nabasag yung windshield. Base mode kayo dyan. Mag-alas storm spirit ako, tatalon ako sa terrace. Frog splash dun sa kotse, puta. Ang cast natin masyadong SPG eh. Oo. Di ayos lang po yun. Pinoys kasi tayo. Kasi, kaya ano, hindi. Hindi naman po kami nagpapaka tawag dito, professional. Talaga gusto lang namin mag-cast ng games. And Wala kang, para mapanood nyo hindi rin yung mga natin games. fame dito. Bonus na lang yung fame. Oo. Hindi, wala. Ano na to eh. Parang wala rin tayong magawa. Tsaka maganda rin naman to. Oo. Napakakapanood tayo ng magagandang plays. Oo, na dito matututo. Mm. Ng diskarte. Discarding Oo. Marino. Diskarte. Alam mo ba yung skill build sa pack? Yung parang close combat ang Okay, dito po sa dating? bottom lane, in Ice Shards, nag-commit na si Johnny ng tomb pero magbaback sila. Ayaw nila lumaban under doon. So, go ahead. Pero yung sa sinasabi ko, yung pack na skill build, second skill. Okay, close mid lane, combat. ginamitan na ng snowball dito si Mushi, makakaligtas kaya siya dito, yes! Oh my goodness, almost! Bakit niya pinili? Right click. And nandito na, nag-rotate na po si Kechik Emba, ginamitan po ni Ohio ng Sprout, pero tinanggol ng palayo. And nandito na si Kechik Emba, will go down, and si Maybe makakakuha nun. My goodness, ang ganda ng, ganda na naman ang simula ng LGD. Oo. And meron po dito sa Ganda ng Dota rotation. TV, nag-type ng Call Me Maybe, medyo napapakanta sila doon, malamang nakapusta yon sa LGD. Oo, magandang start na naman para sa LGD. Masyado kasing pinipressure ni Mushi. Hindi niya na iniisip yung sarili niya. Nawawala sa laro si Mushi. Akala niya siguro 20 na yung Bloodstone charges niya, eh ni Bloodstone wala pa siya. Oo. Inaano niya masyado. Mhm. Pinupukpok niya masyado yung lane niya. Pero once na ma-max dito ni Kechik Imba yung aura niya for sa Crystal Maiden, medyo pwede na magmamanang konti si Mushi kasi yung mana regen niya matutulungan na. So bali yun nga po, no? Magkakas po kami ng magkakas hanggang sa makas po namin lahat. And special guest ko, minsan papunta-punta lang po to dahil busy eh. Wow, busy! Busy. Walang Busy. ginagawa. Busy. Walang ginagawa, busy. And nandito po Pero sa bottom lane. Go. Dapat maglalaro ako kagabi. Mhm. Inaaya ako yung kalaro ko, si Mikay. May pasok, alas 3. Ay, bago yun nagkapasok. Yung pong babae na yun ibang klase po Ay, hindi. mag-Dota yun. 6 pala pasok, alas 3 sa aalis. Gigising. Minsan po nakalaro po nila ako. Ang usapan, 3, no? Umabot po kami alas 8, non-stop. Bali po. Non-stop, tapos hindi pa, may daldalan pa kami nangyari nun. So, alauna nang Okay, nangyari top lane, ginamitan ng Frostbite dito si MMY. Ginamitan ng Shadow Grave, makakatakas kaya siya. Grave to TP, yes, he will. And ginamit na rin yung Tombstone eh. And wala silang stun. Kaya doon nandito na sa top lane. Si Ohio nag-sprout, balak nilang patayin dito si Salyar pero wala po mangyari yun dahil mailap ang anti-mage. And balak na Pero lang kung kunin yung tower. titignan mo, yung skill build ni, Sino? skill build nung Magina, Magina? Alright. 1 Oy, point lang sa lahat. inuna yung stats. Nag-stats din Oo. ata siya, nag-stats. And Nag-stats bottom siya. lane, habang kinakana ng Fnatic yun. Oy, nag-stop. Ball lightning nandito si Mushi, pero di na siya ni Yao gamit yung snowball. Linistan ni Shawait, pero di pa rin siya nakaligtas. And Shawait running low, ginamitan na ng Grave. And maybe nandito na dream coil na si Mushi, hindi siya makakatalon dito si Nylens. And I think this will be the death of Mushi. He will fall down. Ganun din si Shawait.
So, trade na lang nga nangyari pero bago namatay si Mushi, nakakuha siya ng Oo, double kill, so medyo worth it na rin yun. Medyo nakabawi pwede siya. na para ano. Ang tanong lang Nakapap. nakabili ba si Mushi bago siya mamatay? Kung pasan siya, magagawa niya makabili ng ilang-ilang items para di masayang. Mukhang hindi. Mukhang Kung hindi hindi siya ba? nakabili. Oh, so, Wala masyadong natawa sa ano niya. tsaka finokus niya na lang yung right click dun sa, kay Shawait Pero Oh, wala pwede na, na yun committed na eh. Committed na. Nandito po si Yao tsaka si Maybe. Inaabangan dito si Ohio. Nakita siya sa high ground. Nandito, nakulong siya sa shards. Ginamitan na Sprout pero hindi. Baka lagpas. Ginamit na snowball. And it's a early, easy pick off for Team LGD. Ang ganda na naman ng start nila. Yung mga rotations, ibang klase. Habang nangyayari lahat ng yon, si Sylar, free farm lang po. Maidas na Anti-mage. pala si ano, Sino? si Ohio. Maidas na si Ohio. Nabili niya Oo nga, Nabil. pa-deliver na pala. Nakakatakot ho yun kung pa-deliver na, tas nasibat pa yung courier niya. No, maghintay siya 3 minutes doon. Delay na naman siya. Wala sa mga magagawa. Pero si Mushi medyo naka-recover na ng kahit konti, pero bumili siya 2 talisman Oo, para yung mana pool niya kasi Mana pool ano tsaka yung right click niya medyo lumakas. Si Sylar meron na siyang ring of regeneration. Papunta na siyang Battle Fury. Kailangan na nakatakutan dito si Maybe dahil akabili na siya ng Blink Dagger. Yung initiation ng pack, lalo pa pag nakakuha siya ng magandang coil. Nag-smoke na po sila, yan na po. Sino kayang balak na ng kunin dito? Pero nandito rin, nag-smoke na rin pala ang Team Fnatic. Balak nila mag-wrap around sa mid. Kukunin na din si Mushi, si Nalen, Snowball, Ice Shards. Whip, hindi, makakatakas siya dito. Yan dito na, counter initiation, ginamitan ng cooldown. Dalawa tatama, si Shawait and si Ohio. Oh my goodness, nagsastutter na naman ako. Ginamitan siya ng Dream Coil. Sylar, nagbamama, mapapatay si Mushi. Hindi, oh my goodness, one right click na lang. Mapapalik na nila, imbis na mapatay ni Sylar. Yes, nakapatay siya ng isa, pero dapat naka-double kill man lang siya dun nandito si Ohio, binabody block dito si MMY, nakukulong siya sa mga puno, pero hindi pinagpatuloy ni Ohio. ang ganda ng ang ganda ng class sa mid. Oo. Oo. Hindi kasi in-expect ng LGD na iikutan sila ng Ang Fnatic. oo. And finokus nila si Mushi, which is nakatakas. 2 beses nakatakas si Mushi ron. Ginamitan na siya ng mana break ni Anti-Mage, pero kulang pa rin siya ng ng right click. Maganda setup nung Fnatic doon. Hindi nila in-expect. Pero dapat nakita din nila yun kasi walang nagpapakita sa mapa na siguro Pero magagak to. sa network lamang pa rin ng lamang yung dalawang core ng LGD. Pero pantay na. In terms of team gold, Halos. walang kaibahan, 500 lang. Nandito na nag-smoke gank na naman ng Fnatic, 3-man smoke. Balak talaga nilang kunin tong mid tower, kung di ako nagkakamali. Si Maybe medyo mailap na hero to. Hindi, umiikot sila, wrap around. O magtatayo lang sila ng wards. Baka makuha nila dito si Maybe. Snowball. Okay, ang ganda ng kanyang blink. Ginamitan si MMY na Sprout dahil siya na lang ang kapalit nun, imbis na si Maybe. Nagawa niyang madodge yung electric vortex ni Mushiron. Makukuha ata nila yung mid tower. Nag-force out na ng glyph ang LGD. Free tower for Team Fnatic. Pero habang nangyayari yon, si Sylar, free farm. Isang item na lang kailangan niya. Mahirapan sila kaya siguro Nature's Prophet din ginawa nila. Pero kung split push ang labanan, mas lamang ang Anti-mage, oo. Lamang ang anti-mage kasi kung kunwari nag-split push yung Nature's Prophet tapos pupuntahan niya, may Battle Fury siya para hulihin yung Nature's Prophet. Mag-sprout ka, okay, tatabasin ko yung puno mo. Hello! Sana makita yung ni Mushi yung doon, yung Oy, si Mushi, Invest Root, ginamit si MMY. Para tayo niya kaya to, ginamitan ng Grave. Hindi, tingin ko kailangan niya na mag-back dito. Ginamitan na ng ulti dito ni Ohio makuha nga nila si MMY. Kailangan kill ni Mushi. Pero habang nangyari yun, oh my goodness, may napatay na naman dito sa bottom lane. Nakuha ng Fnatic si Tusk. Nakuha nila si Yao. Mas maganda yung
Oy, yabang nangyari din pala yun. Namatay din pala si KYXY. Sino pumatay sa kanya? Good trade. Oy, pinatay siya ni Xiaowei. Nilaguna po siya sa muka. Oo. Ni Laguna, masyadong galit sa ano, hindi ubra, sabi ni Shawait, hindi ubrang wala kaming bawi sa inyo. Mm. Eh, habang nangyari yun, ito na po, magsasaka pa rin ng anti-mage and malapit niya na mabuo ang Battle Fury. Siguro item choice ni Mushi dito, malevolence para mahuli yung pack. And Pack para di anti-mage. makapag-blink yung anti-mage. Kasi yun yung mga hero na pag wala silang mobility, kaya nilang kainin harap-harapan yung cooldown, which is napakasakit po nun, may praising field pa. And si Shawait, bubu siya rito ng, may headdress na siya eh, magme-mech siguro siya, o magi-greaves. Oh, meron din siyang ano eh, arcane boots eh. So nandito, hinarasta naman ni Mushi si MMY, pero napilitan siyang gumamit ng Graven, makakalayo siya. Kung pinilit niyang habulin yun, and nandun na yung anti-mage, maubusan siya ng mana, and mamamatay pa siya doon. Ito na, nag-smoke ng LGD, Shawit and Yao. Lumilibot na naman. Pero may balak din to si Maybe, na hanapin si Ohio, pero makakapag-TP na siya palayo. Eh, nag-transition na siya dito sa bottom lane, and kukunin nila tong tower. Eto si Shawit tsaka si Yao, balak ata nilang kunin dito si Mushi. Makakuha kaya nila, napop yung smoke dahil dun sa Remnant. Tinantay na lang siya doon sa high ground. And makukuha ng Team Fnatic ang bottom lane. And nandito pa rin tong dalawang player ng Battle LGD. Fury na si ano, anti-mage. Fury na po ang anti-mage. So, bali, Mabibilis na papabilis na yung mag-farm farm. yan. And mag-rotate na po si KYXY and Team Fnatic. Dalawa sa kanila magtitipin na sa top lane. Balak na nilang pigilan ng konti yung push ni Sylar. And payaman na po ng payaman si Ohio. Dahil sa Midas niya, meron na siyang 2,300 sa bangko. Ano kaya ang balak niya kunin? Pwede rin siya mag-orchid eh. Siguro malevolence din, oo. Orchid din ang kukunin niya. O kaya para mas lumakas yung push niya, mag-necro siya. Para, Hindi, oo. para lang sa akin, ano, kung gantong early, ano mag-malevolence para yung anti-mage habang wala pang manta, mabigyan nila na mabigyan. Pati rin yung pack. Dalawa yung hindi Oo. nonsense yung mangyayari sa kanila. Pero mukhang si Ohio nga ang magbubuo ng malevolence dahil si Mushi balak niya munang bumuo ng Bloodstone, so medyo malayo-layo pa yung orchid na yon. Tignan natin kung go-go Ang ba ang habol Team lang LGD siguro dito kasi ni Mushi, yung ano, yung mana pool. habol niya, hindi, yung Bloodstone charges. And nandito na po, nag 3-man smoke na po ang Team Fnatic. Tignan natin kung may makukuha siya rito. Makukuha sila sa jungle, and nandito rin si KYXY sa top lane. And nandito nag-ball lighting na kay Yao. Ginamitan na electric vortex and it's a... No! Dinash ni Yao! Yung last click ni Mushi. And pinatagal niya lang ng konti yung buhay niya. Kailangan na mag-back dito ng Team Fnatic. Kung gusto nilang makuha lang yung pick-off na yun dahil marami pang makukuha sa kanila kung di sila nag-back. Ohio, meron ng 3K sa bangko. Yayamanin si Kuya. And ito na, pabuo na ng si KYXY ng BKB. May resibo na Inuna niya siya BKB kasi na burst down siya nung lane eh. Siya yung priority target nung lane eh. Kailangan niyang Oy, top lane, ginamitan na ng cooldown. Mapapatay pa nila si Sylar. Yes! Nag-ball lighting na si Mushi para lang mahabol yun. Maraming na-dodge dun si KYX. So, nandito na nag-sobol. Walrus Punch, papatay ba niya si Mushi? No, hindi niya napatay. Masyado malakas yung burst damage ni KYXY and sinoul rip din ata siya eh. Ay, hindi siya minama siya. Minama siya. And nandun din yung tomb and hindi pa siya ganun katigas. And kailangan ngang harasin ni KYXY dito yung pagbibigay niya kasi support lang naman si Shawit. So bali hindi pa po pure damage yung Laguna Blade.
O kaya rin siguro nagano kasi yun ang ayun ang maganda sa sa isang support na may burst damage. Alam niya yung priority target eh. Iba, kino-commit yung malalaking skill para lang sa support. O kaya Ang sa... hindi maganda. Ano. O nga, nung mga napanood ko nung last game, nung mga kahapon, yung decision making, nakalimutan ko na kung team yun eh. Masyado nilang kinumit yung ulti nila doon sa Bounty Hunter. So, bali nung lumusob na yung Gyrocopter na core, wala na silang maibigay. Oo, ayun ang pangit sa ibang support minsan. Nagko-commit masyado ng skill sa kalaban, sa support. Oo. Hindi Tsaka, nila ano, tsaka yung ano, tawag dito yung laban ng Fnatic versus Team Secret. Kaya rin sila natalo ron kasi, oy, nandito na, dinrave ko nila si Mushi, pero makakalayo siya gamit ang Ball Lightning. Tulad nga ng sabi ko, yung Fnatic versus Team Secret, di ko alam kung anong game yun eh. Masyado nilang kunumit lahat ng ulti nila kay ano, kay Kuro. Eh, Naga Siren support lang siya, so bali natapos na yung song, useless na siya sa team fight. Instead na lang maibibigay niya, pero finocus pa rin sa kanya lahat ng skill. Wala nang maibigay kay RTZ nun eh. Kaya nagulpi talaga sila ayun tuluyan. lang, oo, yung bad decision making lagi nang nangyayari sa support. Mm. Hindi Masyadong alam kung nagigil kay kailan Kuro. ibibigay yung skill. Sabi ko, bakit nila kinomit doon? Ang weird, kasi tapos na yung song eh. Naset na eh. So, yung pack nagdagon, ba't kaya siguro burst damage para do sa Crystal Maiden? Pero once na nakapag-Glimmer Cape na yung, may additional magic resistance yung, hindi mababurst down kaagad. O pwede rin kay Mushi, para ano, Oo. madali siya mapatay. O pwede rin sa Gyrocopter, isang Pero, mabilisang burst ang pero, gagamit nila eh. para, para sa akin, ang main target ng Dagon, Crystal Maiden, kasi yun ang yung Freezing malaki field? factor nung Freezing field. freezing field eh. Magaling pumesto Kay Chikemba eh. Mm. Oo eh. Maganda yung pinapakita niya lagi sa CM eh. Eto na po, buo na po yung BKB ni KYXY. Nag 3-month smoke na po sila. Balak nilang pumunta sa mid. Sa jungle. Ayan na, nagsulat na doon sa board. Sa minimap. Pero Eh, maganda siguro kapag siege na yung high ground. Ito makikita na po natin, nag 4-man smoke din ng Fnatic. Makokoil, na-silence po si Mushi. Snowball, Walrus Punch, ginamitan na ng cooldown ni KYXY. Freezing field, oh my goodness, namatay na si Xiaowei. Nakulong dito si MMY, napapatay dito ng Team Fnatic. And it's a 2-4 nil, oh my goodness. Ang ganda ng initiation na nangyari doon. Hindi nila napatay si Mushi kahit marami na nasang kinumit. Nakomit na yung silence, tapos na Snowball, Walrus Punch, and Ice Shards. Hindi pa rin nila napatay. Ganda ng turnaround na yun. So, dahil po sa team wipe na nangyari. And dito po sa top lane, si Mushi, Ball Lightning, nasa-silence na po dito si Sylar and hindi na siya makakatakas. And it's a mega kill streak for Mushi. Ang ganda nung reveal nung... ang ganda nung reveal nung silence na yun. Kakadating pa lang ata eh, no? Oo. Ayun ang maganda kasi baliktaya ako eh. Ayun po, no? Medyo may pagka-bias po tong channel na to dahil wala namang may sponsor sa amin. Sariling lang to eh. Sariling sikap lang kami. Kagustuhan eh. Oo. Nandito na po. Balak ng Team Fnatic kunin si Roche pero zone out sila gamit ang Ice Shard ni Yao. Ayun nila makulong. Okay, si Mushi, nilundag na po si Xiaowei in his early pick-off. Pero ang lumasit po ay si Johnny. What a KS. What a KS What a Lourdes. KS Lourdes. Nandito na po si Yao. Iniispam ang Ice Shards. Kailangan nila mag-ingat dito kasi pag na-dream coil sila rito, GG sila. Oo. Magandang Pero kung naka BKB naman yung gyro, okay lang din. Pero lugi sila kasi pop-up man ni KYXO yung BKB. Kung mapipick up din naman yung mag-initiate sa kanila, lugi pa rin sila. Oy, si Mushi lumundag na dito kay MMY. Binolop lighting, malaki ang galit. Pero nagdito na si Yao, ginamit na snowball dito si Mushi pero zinonat na lang ng konti dito si Mushi. Oh my goodness, si Mushi malundag ha. Ilan na bang stone charges niya? Takot siya dun sa bloodstone niya mawala eh. Oo, ayan no. 13 bloodstone charges and wala pa rin si MMY, patay pa rin siya eh. Pero kaka-respond pa lang ni Xiaowei. Pero pwede sila lumaban dito. Oh my goodness, si Mushi lumundag na naman kay Xiaowei. It is early easy pick off for Mushi. And in Sprout, balak pa nila mag-counter initiate. KYXY running low, ginamit na ng Dream Coil pero si Yao ang babagsak dito. And nandito rin si
Anti-Mage, Freezing Field. Sinasalo niya yung Freezing Field ni Sylar. And na-orchid siya ni Ohio pero magagawa niya makaligtas. And andito, hinahabol nila si Ohio. And it's a 3-for-3, right? Oo, 3-for-3 ata Oo, 3 nangyari. for 3. In favor of... Pantay lang eh. Para sa akin, oo, Pantay hindi. lang. Para sa akin, ang LGD lamang dito. Kasi, nabawasan nila yung Bloodstone charge eh. 3 for Napatay 4. ba nila si Mushi? Para, Oh my goodness. Sobrang oo, bilis ka ng namatay si respawn time, Mushi. hindi ko napansin. So, Baka, panoorin nyo na lang sa replay. Upload ko naman to sa YouTube as soon as possible. yung anti-mage, Manta. Mhm. Manta na. So, So, hindi na madaling siya i-dodge. pwedeng i-silence. Pero lang kung dalawa Makain. magsa-silence sa kanya, oo. And si Yung Pac, kukumit lang. in-upgrade yung Dagon. In-upgrade yung Dagon. Nixis Dagon. Dagon. Medyo malandi po yung skill niya. Nexus Dagon. So, bali, babot tumatagal yung game, nakakatakot na po yung anti-mage, no? Oo. Si Kailangan Ohio nandito, tapusin ka. sinilence dito si Sylar, pero meron siyang DD, kinain niya lang yung puno para makatakas, hindi niya kailangan ng Blink Dagger sa mga panahong yon. And dito po sa bottom lane, KYXY, nagbabama, ginamitan ng rocket, homing missile dito si Maybe, dinago ng konti si Sylar, pero hanggang doon lang po ang mangyayari. And farming pa rin si Dapat, Sylar eh. oo eh. Kasi yun lang talaga eh. Effective lang ang anti-mage kapag ka maraming item eh. Nandito na si Mushi, meron na siyang ultimate orb. Balak niyang bumuo dito ng Linken Sphere para hindi siya masyadong Kinuha pumutok. yung ninakaw ni Sylar yung triple or double stack ng Fnatic. Ayun naman nakakainis. Main target nyo dapat yung mga nagnanakaw ng ganun. Nandito na, mapipilitan na sila mag-TP out. Nandito na si Ketchik Impa, nagbamama. Siyempre, alam na ni Sylar yun. May nagmamatapang na CM dun sa front. Nandito na sa bottom lane, ginamitan na pala ng Dream Coil dito. 2-1 Dream Coil, Fnatic and Johnny. Johnny, ginamitan na ng cooldown. And magtitipi pa balik si Johnny, makakatakas kaya siya, I don't think so. Ginamit siya Walrus Punch. Winalrus Punch si KYXY na pati pinapabalik ni Laguna sa mukha. Oh my goodness, nasa 2-4 nail. Lamang na naman ng LGD sa palitan na to. Kung makikita nyo sa scoring, lamang ang Fnatic 21-13. Pero kung papapanood nyo talaga yung game, lamang na lamang ang LGD dito dahil may core silang anti-mage. Tapos yung gyrocopter nila, nagulpi na naman. Yun, uncontested na po ng Roshan. Inano eh. Pangit yung decision making ng lumaki ulo ng Fnatic doon sa mga pick off nila. Bakit sila nandun kulang sila ng dalawa, nag-TP yung dalawa sa top lane para mapigilan ng konti si Sylar. Dahil kailangan, yun naman talaga the main priority. Kailangan nga mapatay nila ng mabilisan to si Sylar eh. Kasi siya lang magbibigay sakit ng ulo sa kanila and meron na pala siyang basher. Oh my god. Lalo pa pag nagkaroon siya ng Abyssal Blade, kaya siguro kailangan bilisan na ni Mushi ang Linken Sphere. Kasi pag inabisa siya dito sa muka, wala na siyang wala na siyang gagawin sa teamfight eh. Pero sa tingin ko mag-hex tong si Mushi? si Mushi tsaka si Ohio. Di natin Tingin masabi. ko lang, Ultimate orb pa lang. Pero kung gusto ng tumagal ni Mushi sa laban, kailangan niya ng Linken Sphere. And hindi tinapos ni Shawit yung mech. Nag-headrest lang ata dahil nag-transition siya sa Yules eh. And nandito si Sylar. Kinayara si Ketchik Imba. Ginamitan ng Glimmer Cape. Andito si Baby. Tingnan mo naman. Ine-escortan dito si Sylar. Pero nandito na sa mid eh. Ginamitan na ng Tombstone. Johnny running low and he will die. Ginamitan na ng cooldown. MMY. Nag-grave. Xiao 8 will fall. Namatay siya gamit And nandito na po, nag-snowball na po dito si Yao. Balak patay si Ketchik Imba pero pinatagal niya lang ng konti ang buhay niya sa 3-4-2 in favor of Team Fnatic. Oo, dahil nakuha nila yung nakuha ni KYXO yung kill tsaka ni Mushi. And may dagger na pala, may gem na pala si Maybe. And meron ng Abyssal, si Sylar. At meron pa rin siyang Kabilis. Aegis.
28 minutes. Battle Fury, Manta. Abyssal. Holy shit. And tingin ko nga boss, mag-ano siya. Chipstick. Shipstick? Shipstick ba? Pwede rin kasing ano eh. Pwede rin Lincoln eh. Di pa natin malalaman. Para sa akin, chipstick ang option. Para lang mapigilan yung anti-mage. Yung manta lang ang makakalaban. Sa bagay. Kasi pag sinipstick ka, hindi ka pwede magbanta eh. And nandito na po tayo sa top lane. Si Mushi nag-TP na. Inaantay niya na lang yung mga katropa niya rito para makapag-ball lightning siya. Meron ng follow-up damage. And nandito rin si Johnny. And Sylar. Wala siyang pake. Kasi may ano siya eh. Meron siyang ano eh. Aegis eh. Pake nyo ba? Defend ba nila rito? Oh my goodness, sinilas na rin si Kechik Imba and meron silang detection ginamitan ng Abyssal sa early easy pick-off for Team LGD. So 4v1 na po pero wala pa namang ult. May ulti na ata si Kechik Imba nun. Nakalaban na rin siya. Oh, Shipstick na nga po ang binuo ni Mushi. Para ma-disrupt ang flow ng game. Ohio nag-TTP dito. Hindi niya alam, meron ditong nakatayanim na ano, wards. So, pwede siyang talunan dito ng initiator ng LGD. Maganda ng mga items ng LGD lalo na sa support. Oo. Si Shawit, maganda yung kinuwang Yules. Si Ohio, ultimate orb na rin. So, bali shipstick na rin ata ang balak buuin niya. Balak niyang buuin. Bibili na ata siya ng ano eh, Mystic Staff. Eh, nagpupush na po ang Team LG dito sa bottom lane. Kinamitan ng glyph. And Dagon 2 pa lang din po dito si Pak. Okay, ginamitan na po ng Abyssal Blade dito si KYXY. Bali, wala ka kanyang BKB and mukhang mamamatay na siya. And nandito na si Ohio. Hinahabol si Mushi. Hinahabol si Shawait. Pero nag-change target sila. Ginamit din si Sylar. Oh my goodness. Pero meron pa ba siyang Aegis? Yes, meron pa rin. Kailangan nila mag-back dito. Gin-dribble dito si Ohio. And oh my goodness, this is 2 for nil. Ano nangyari, Team Fnatic? Hindi sila makapag-focus sa isang hero and bumagsak agad ng kabilis si KYXY. Ginamitan agad siya ng Abyssal ni Sylar. And nonsense. Tapos nababash pa rin siya eh. Tapos tatlo pa yung humaharap sa kanya kasi merong manta. Si Mushi balak niya i-pick up si Ohio pero niyul siya pa taas. So bali nonsense. And nakaabang na dun siya para dun sa Walrus Punch. Oo, tsaka dun sa Snowball. Nakapag-Dream Coil pa si Maybe para ma-hold position yung dalawang hero and nag-TP sila sa harap nila eh. And nandito si Mushi nagmamama. Sayang yung naging. Wow! Muntik na siya ron. Cooldown na yung Abyssal. Kung slowhan siya ron sa ball lighting niya, pakain pa siya. And mahirapan na lalo patayin ng Team Fnatic ang LGD kasi meron ng Hood of Defiance, magpapipe pa pala tong si Shawait. And KYXY, ano bang balak niyang buuin? Assorted, may Demon Edge, tas meron Talisman of Evasion. Hindi ko alam kung anong uunahin niya, MKB ba o Butterfly? Para sa akin, MKB na lang para MKB eh. Ganun din eh, nababurst down siya eh. Hindi, kailangan niya ng Butterfly kasi wala pa namang MKB sa team ng LGD, tsaka walang mag-MKB sa kanila, boss. Hindi, para sa akin, damage na lang. Sabayan na to. Well, kanya-kanya tayo ng opinion. Makikita lang natin sa team fight. Mas effective ang Gyro, lalo na kung siya yung main priority ni Shawait. Madaling i-dodge kung tutuusin, pero siguro kinakabahan, na-intimidate sa mga kalaban nila. Oo, so bali ang pag-asa na lang na pambaliktad ng Team Fnatic dito ay yung mga items ni Mushi tsaka ni Ohio. Merong Sight of Vice and tsaka mga team fight na maganda. Oo, dalawang Sight of Vice yan tsaka Orchid. So bali dalawa na madi-disable nila kung tatamaan yung target nila bago sila mapatay ng Team LGD. Which is napakahirap ha. Madali lang tignan kung titignan mo eh. Pero pag pro games kasi mahirap eh. Yung positioning maganda. Yung counter maganda rin. Eh nag-smoke na po ang Team LGD.
mahirapan sila dito sa AM. Naka Heart of Taras na. Naku po, naka Heart Hirap of i-burst Taras na. And makikita pa ni Xiaowei dito yung... Alright! Easy pick off for Rock. Kenji Kimba. Inipo Makunoche, nandito si Mushi. Balak i-pick up dito si Xiaowei, kinumit na po yung side of Vice, nandito naman nagaganap yung laban sa kabila. Namatay na din si MMY, Ball Lightning ni Yao. Sino tatamaan? Labang narito ang Fnatic. And nandito rin si Sylar pala, kasama niya. And mamamatay na si Ohio, running low. Winalros punch ni Yao dito si KYXY, running low. And nandito na rin si Maybe, nagbabalik na sa laban. KYXY, pumotok sa Mana Void. Pumotok si Ohio sa right click ni Sylar. And pupunok din po si Mushi. Oh my goodness. Si Johnny, napilitan mag-buyback. Pero anong ginagawa mo dyan, pare? Malayo ka pa sa katotohanan. Mushi, balak kunin dito si Maybe, pero nakalayo na siya eh. Eh nandito, oy, mababaliktad pa yung laban. Sylar, Shipstick. Oh my goodness. Sinilence, inabisal na bash. Pero nandito si Ohio, gagawin niya lahat para lang makatakas dito si Mushi, pero kapalit yun ang buhay niya. Oh my God. Hindi pumapangit habang tumatagal ang palitan dito. And nag-blink na dito si Sylar. Gusto niya talaga makuha si Mushi. Kung makikita niya dito, wala na masyadong mana. And nag-blink and then palapit si Baby. And namatay siya gamit ang Nix's Dagon. And nandito na si Johnny, oh. Clean up. Wala ka ng mana, baby boy. Magbiblink pa palapit si Sylar. Inabisal pa siya sa mukha. And patay na siya si Kenji Kimba. Ginamit ang freezing pill. Pero no, honey. You can't do that to me. And dahil sa exchange na yun, luging-lugi ng Team Fnatic. Pantay sa score pero luging-lugi sa exchange. Tingnan nyo naman ang lamang ng Team LGD. 12,000 lead sa gold. Pati sa experience. Paano pa sila lalaban dito eh? Wala eh, parang immortal na yung si Sylar eh. Oh my God. Nagawa pa palang mamatay no ni Maybe. Nandito si Mushi, nang kakanti lang. Alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya mamigop dito. Cooldown na, Abyssal, cooldown na in 9 seconds. Pwede siyang ma-Walrus Punch. And ma-Yules, na mabilis ang stun. Hindi niya yun. Mahirapan sila. Andito si Mushi, balak kunin dito si MMY. Walrus Punch. Yao, gumamit na ng snowball, and kinumit na yung cooldown. Yao and MMY running low. Pero nandito pa rin eh. Lumabas si Sylar, pabalik na siya. Tingnan natin kung mataturn na rin nila yung laban. Pero si Sylar, oh my goodness, running low. This is the time, mababalik na nila. And it's a 4-4-0. And nandito pa si Xiaowei. Kung balak habulin siya ni Mushi, magagawa niya. And yes, gagawin na nila lahat. Pero iniyul siya palayo. Stun. Pero tingin ko mapapatay nila dito si Xiaowei. Face boots. Ball lightning. Mahabol pa ba nila? Wala sila atang panghabol dito dahil buhay na rin si Maybe. Sinali si Kenji Kimba. Next is Dagon. Pero wala sila ma-pick up doon. Pero ang nanalo sa exchange yun, Team Fnatic, malaki mangyayari sa gold swing nun. Medyo umangat ng konti. Pero lamang pa rin pa pala ang LGD. Eh, nandito na po ang Team Fnatic. Harasin nila pagkakataon na to para makakuha si Roshan. Para makapag-counter push kasi dalawang rocks na yung nawala sa kanila eh. Bottom tsaka mid rocks eh. Kailangan gumawa sila ng paraan dito para mapigilan to. May 40 seconds pa sila nalalabi bago mabuhay ang anti-mage na pabuo ng butterfly. And sakto, may MKB na si KYXY pang kontra doon. So si Mushi ang kukuha ng Aegis. Ideal choice yun. And nag-ball lightning sa pala yun. Nagmamama si Mushi. Kinuha nila si Yao, si Nylens, and easy pick off for Team Fnatic. Pagka ganito talaga yung mana, mana pool mo, kahit hanggang Bacolod, abot ka eh. Parang may naalala ko dyan sa Bacolod na yun. Ba't mo ba sinabi? Wala lang, bigla nang lumabas sa bunga ako, pero mabalik tayo sa Dota. Dagon 5 na si Pac. This is Dagon, so bali malakas na po ang burst damage niya. Tingin ko para makatagal dito si Mushi, kung ako lang sa kanya, pwede siyang bumuo dito ng BKB. Diba?
Imbis na BKB. Oo, kailangan para niya ng hindi siya BKB. ma-dream coil tsaka yung ma-burst ng Di siya Lina. ma-abyssal. Mababa siya sa right click pero tsambahan lang. Hindi siya madi-dream ko, hindi siya madi-dagon, hindi rin siya malalaguna. Kasi So, 12 seconds lang yung cooldown ng 12 to 15 seconds lang yung cooldown ng Dagon 5 eh. tsak, Dagon 5. Dagon Dagon. 5. Tsaka ano, kung BKB man yon, bubuo siya ng BKB ngayon, 10 seconds pa rin yung ano nun, yung charge. So bali maganda pa rin sa team fight. Matagal ang 10 seconds. Oh my goodness, nakita na din si Maybe, ginawang baboy, inumit na yung freezing field. Rumerekta pa rito si Mushi pero wala na siyang inabutan. And magandang pick-off yun sa Team Fnatic. Kailangan talaga nila ng mga ganong pick-off para maiba yung hangin ng laro. And kailangan nila... Maganda item choice ni ni Lina, ni Shawait. Oo. Support sa anti-mage. Support disable. Bali, dalawa na po yung disable niya kasi pwede niyang i-use yung isa sa mga pang-inis sa Team Fnatic. Tapos may stun pa niya. Tapos may pipe inside pa siya. Pero kung ako sa kanya, pwede rin siyang buuin yung... Pwede niya pa rin buuin yung Greaves eh. Hindi niya na ata bubuin yung Greaves. Si Yao na ata yung bubuo nun kasi meron ng mech tsaka arcane boots. So bali resibo na lang po ang inaantay. And parehas pa ring defensive ang both teams kasi napipick off na sila eh. Nababaliktad na rin yung laban. Hindi sila pwede magpasiguro. So mga pakuha-kuha lang na yun dahil nakita naman natin nababaliktad pa rin ng bawat team yung team fight. And ito na. Oh, bigayan. Oo, 4-man smoke na po dito. Ang Team Fnatic, di nila kailangan isama dito si Ohio dahil meron ng Sprout. Okay, makikita na dito si Salar, ginawang baboy. Kinumit na yung cooldown. Nandito binibigay na nilang lahat pero ginamitan siya ni MMY ng Grave. Pero mamamatay pa rin ata si Salar. Oh my god, pumutok ang anti-mage. Nakuha din nila si Taskar dun sa exchange niya. Oh my god, it's a 2-4-0. Nagmamama si Mushi. Zinozona niya lahat eh. Pagka sa snow, ball lightning siya eh. Nakuha nila, okay, nandito na naman si Mushi, nagwawala, kinuha dito si Shawit, and madali siyang mamamatay, pero ginamitan siya ng Grave ni MMY. Nag-dagon dito si Maybe, 3-man coil, pero mapapatay niya dahil si Shawit, hinabol siya ng zombie. Sylar, nag-buyback, ginawang baboy, ginamitan ng Solar Crest, mamamatay, madada siya ng konti yung skill niya, ginamitan siya ng Grave, pero inahabol pa rin siya ni Mushi. Dinego ni Maybe dito si Mushi. And nagamit na po ang AG. Sa namang nangyayari yun. Mushi? Si Nylets? Ginamitan ng Mushi. Solar Crest? Mushi? Mare-rape kaya siya rito? Hindi. And si Sylar, my goodness, nag-blink in. Pinatay dito si Johnny. Nasaan ang tigas ng zombie? Nagtataka naman ako habang nangyayari yung sa mid, hindi nag-rat si Ohio, hindi man niya lang pinili mag-push sa top lane. Nandito si Sylar, nagmamama, galit na galit, nag-buyback eh. Gusto niya makakuha ng mga ilang heroes man lang, and makikita niya dito yung yung courier. Oh my goodness, meron kayang laman yon? Who knows? Nadidelay ako. Nade-delay ka. Hindi ko matunghayan. Technical difficulties, pero mapapanood mo rin yan. 2 minutes eh. Mm. Ay, so ganun pala ang nangyari. Ano item ni Mushi? Magma-Mjolnir ba? Ay, ibibigay niya ata yung yung Millionaire kay KYXY para pag habang pinagtutulungan siya nagche-chain lightning. Oo, maganda yun. Mm. Nung sasabihin ko lang yung, di ba yung pustahan namin, yung SF ako, yung nag-DR, doon pala kinuha ng kakampi ko naka-Mjolnir na Storm Spirit. Down kami ng isang rocks eh. Nandito na po, nagbabalak na mag-push ang LGD dito sa top lane. And almost 6-latted na 6-latted na si Sylar Mama na. Pero kung maganda pasok ng freezing field, may chance pa rin nilang i-turn around yung Oo, kailangan din nilang katakutan yung freezing field dahil si Ketchik Impa meron na siyang Aghanim. Hindi na po biro yung damage ng freezing field na yon. Kahit sabihin yung meron kayong pipe, madudurog kayo di oras. And ang maganda naman dito sa lineup ng LGD marami rin silang pang sustain dahil yung Dazzle pwede sila mag-defensive wave. Tapos may solar crest niya si si anti-mage. Tapos meron din silang pipe. So
Meron din pala silang Greaves, di ba? Oo, malapit na yung Mm. Greaves. Malapit na yung Greaves eh. Resibo na lang. Tignan natin kung bibilin ba ni Yao yun o iniipon niya lang yung pera niya in case of buyback. And hindi kahit nandito kahit nandito po si Ohio sa game na to, nahihirapan siya rat gaming. Kasi kailangan siya lagi sa teamfight. Kung 4v5 lang yung magiging laban, lugi na sila dahil kailanganin yung mga items niya dahil Shipstick. Oo, Shipstick. Tapos meron pa siyang Malevolence. So lugi talaga sila, hindi siya pwede mag-rat gaming. Pero alam ko bibili siya ng Necrobook, mas mapapabilis ng Necro. konti yung yung push niya. And si Sylar, nakakatakot na to Dapat eh. siguro mag-filter na lang din si Pero kung balak Pero nila patayin si Sylar, panahon na kasi cooldown pa yung buyback nito eh. Ilang minutes pa ulit. Oo, matagal yan. 5 minutes yan eh. 5 minutes pa. Pero si Mushi medyo may 13 stone charges pa siya eh. So, kailangan pa niya ng 3 pa. O, nandito na si Baby. Niyulsa dito si Kechik Emba. And I think it's a kill. The next is Dagon. In Abyssal. Ginamitan ng Glimmer. Kaya pabubuhay siya. No, hindi. Si Sylar kinulong baboy. Kinulong sa Sprout. And they will back down. So, 4v5 na po yung laban. And meron bang pang-buyback si Kechik Emba? No. Patay siya ng 1 minute. Almost a minute. And ang lakas ng burst damage ni Maybe. Naka-Dagon siya eh. 4k pa yung pera niya. Pwede siya dito mag-E-Blade. E-Blade, boss. Mas makati yun. Yung Dream Coil. Tapos yung Orb. Oo, Tapos Dagon ka. Aray ko. masakit. Time, 60% tata yung Hindi ko alam, hindi ko kabisado. So, bali, Basta ako. sa mga lahat ng bumibet dyan, kung mapapanood nyo to laban na to, siguro magtotroba kayo habang pinapanood nyo to. Yung mga nakapusta dyan sa Team Fnatic, mga nagbago na po ang isip namin. Dahil next game, Fnatic versus Team Complexity. And Complexity, dominant ngayon. Sila para silang dark horse ng competition, no? Oo, kasi hindi mo akalaing ganun pala. Hindi mo akalaing ganun kalakas. And si Mushi, napilitan ata siya talaga siya Millionaire. Para makapag-push. Nandito na po ang LGD. Kinukuha na po si Roshan. Ang tanong na lang kung sinong kukuha na ito dahil 6-rated na po dito si Sylar. So kukunin po yun ni Maybe. Pero wala pa rin cheese. Wala pa rin cheese pala. And nandito na, nag-aabang ang Team Fnatic, nakasmoke po sila pero delikado tong posisyon nila. O makikita sila dito ni Sylar, Sylar naging baboy, ginamitan ng whip, ginamitan ng 3-man call, ginamitan na ng call down. Oh my goodness, Sylar is running low, namatay na si Sylar. And nandito na si Mushi, ginamitan na freezing feed ni Kechik Emba pero in-instansya ni Xiaowei. And si Mushi na-pick off si Yao and namatay rin si MMY. Oh my goodness, double kill for Mushi. And ang gandang pambaliktad nito. Oh my goodness. 3-4-0 and namatay yung carry nilang si Sylar. Hanggang ngayon, alam ko wala pa rin siyang buyback. Cooldown pa rin eh. Oo, may siege na ng high ground yan. Siguro GG push na para manalo. Oo, GG push na to. Pwede sila mag-push 3 lanes. Magkakaiba. Dahil kay Ohio. O kaya 2 lanes. Kasi ang ganda nung akala ko lugi sila eh. Nakita nila agad si Sylar. Finokus nila agad, ginawang baboy. Binuhos lahat ng skill. Nandito na si Mushi, nilundag si Xiaowei. Nandito rin si Ohio, lumalabas gamit yung kanyang bulaklak. Niyus si Xiaowei yung sarili niya, namatay. Oh my goodness, si Baby, pagkokol palayo, hindi niya kakayanin. Putok ang kanyang Aegis and si MMY ang natitira dito sa team nila and Baby. Pero hindi nila kaya defend to eh. Pumutok na po ang mid tower and si Yao bumili ng Lotus Orb. Kung kakambak sila, now is the time. Kailangan lang nila i-hold to ng konti and si Maybe naging ayan, si Ohio nag-counter-initiate, ginamitan ng snowball, ginlimmer cave si Kechik Emba pero meron silang detection. Si Sylar buhay na, nag-BKB, 3-man call. KYXO wala siyang BKB, oh my goodness, kinakain siya ng buhay dito ni Sylar. And nandito rin si Ohio, pinapatay siya ng Team LGD. And it's a
3-4-0 in favor of LGD. Nabalik na naman po ang laban. Ang bilis ng mga pangyayari. Pagkabuhay pala ni Sylar, meron pa siyang pera sa bangko, bumili siya ng BKB, so bali naharas niya lahat ng magic damage galing from Team Fnatic. Pero ang mainam doon, hindi namatay si Mushi and meron pa siyang 18 Bloodstone charges. So hindi nakapagbitaw si Ketchik Imba ng doon, magandang skill. Nag-glimmer cape siya palayo, hindi siya makatakas kay Yao dahil meron siyang Gem of True Sight, meron pa Lotus Orb, and maybe nakabuo na ng nakabuo na siya ng Shipstick. Bata. Oo. Naku po. Magbababuyan na po sila dito sa lane. Maraming baboy na po magta-transform dito. At meron pang dinideliver na Battle Fury pala ni Sylar yon. Tinabi niya, Bushi, ginawang baboy si Sylar, pinopokus niya, pero ni Lotus Orb, cooldown, ilan natatamaan, si Ohio, masyado ka malalim, kaibigan. Ginamitan ng Abyssal Bill, ginaguna sa mukha, bumagsak ang kuya mo. And nandito na si Ketchik Imba, gumamit ng Freezing Field, niul si Shawet, and si Mushi running low, dinas yung skill ni yung Shawet, and makakaligtas siya ron, pero dininay niya yung sarili niya. Hindi, pinatay pala siya ni Maybe. And Baby, 2-man coil, madadash siya kaya. And nandito si KYXY, bumalik pala si Sylar, and mukhang GG na ito, mapapatay rin nila dito si Johnny, magbibling lang dito si Sylar. And nandito na si Mushi, nagmamama, pero mali yung kanyang electric vortex, lang yun illusion. And I think it's a GG goal, hindi ko masabi. Dahil walang atang pang-buyback si KYXY, wala nga siyang pang-buyback at kailangan siya dito sa team fight para matalo sila. Lahat ng racks wala Ito na si Mushi, ginawang baboy ni Maybe. Ang ganda ng counter initiation, imbis na siya yung papatay, siya yung mamamatay. And patay si Mushi. And it's a GG goal. Medyo delay yung GG goal It's Nauna a yung GG. disconnect. Oh my god. So, hindi ko alam kung ano inalmusal nila Mushi at So nagkakaganto frustrating. sila. Wala sila sa wala sila sa hulog. Maganda yung pinakita ni Mushi pero pangit yung initiation nila tsaka nalugi sila doon sa anti-mage. Tsaka ang daming item dito ni Maybe, Shipstick, Dagon 5, Yules, Dagger, Dagon. BOT, tapos Gem of True Sight. Tsaka maganda yung sustain ng LGD. Ang daming defensive items siya skill. May Solar Crest. Merong Ghost Scepter. Merong Yules. Merong Mech. Tapos may Lotus Orb pa. May pipe pa. Kumpleto sila And that's it. Ladies and gentlemen, 2-0 ng LGD ang Team Fnatic. Wala po silang kalaban-laban. Oh my god. And kita-kita na lang next video. Upload ko naman agad-agad Next school year. Yes.